Okay, isang mapagpalang araw mga ka-technician, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na rice cooker. So, brand out po itong dito ngayon sa siniservicean natin, bigla lang na brand out. So, subukan natin itong ayusin ang rice cooker na to. Sana hindi sira ang kanyang heater kasi pansin ko na nag-ano na siya. Pansin ko na nag-bend na yung pinaka-heater niya. So, subukan muna natin na dito. Check dito sa kanyang plug. Ayan. Tapos on natin dito. Okay, lagyan muna natin ng mabigat. Ayan. Tapos on natin. Ayan. So walang reading. Walang reading ang tester natin. Ayan. So wala talagang reading. Ayan. Okay, sige. Buksan po natin ito. Samahan niyo po ako. Butas na pala yung ilalim nito kasi plastic lang. Dahil sa init ito na malutong na siya. Oh. Ayan. Pero wala namang problema yan. Pwede namang kubiran uli ng plastic yan. So tanggalin muna natin itong screw na to, 3 piraso. Okay, ito natanggal na natin. So ayan, may nadisgrasya pang butike sa loob. Ayan, buto na lang. So subukan natin i-check ang kanyang bali ito po ang kanyang terminal ng plug. Ayan. So ito yung dalawang terminal ng heater. Ito yung kanyang thermal fuse. Ayan. Tapos ito naman yung para sa warm niya. Ito yung pinaka switch niya. Ayan. Pag binaba ito, pag inakyat ito, ay dapat magkaroon ng connection dito. So check muna natin itong heater niya. Baka wala ng connection. Check natin yung heater. Ayun, meron pa man. Ayan, meron pa. Check natin yung kanyang thermal fuse. Ayun, wala nang reading. Okay, so palitan natin yan. Kailangan nating tanggalin ito. Ito may screw naman siya. Ito, natanggal na natin ang kanyang thermal fuse. So ito po ang kanyang amperahe, 10 ampere, 185 degrees Celsius. So palitan natin ito. Ito yung pampalit natin, bali ito lang yung available natin, 20 amperes, 185 degrees Celsius. So pwede na to. Maliit yung cover kaya biniyak na lang natin. Tapos tinugtungan na lang natin dito kasi maikli yung paa ng bago natin. So ikabit na natin ito. Ito na balik na natin. Yan. So check natin ng tester. Check natin kung may reading na siya. Times 1 pa rin ang ating range, hindi pa rin natin binago.
Ayan. So nilagyan natin ng pamato para ma-press yung kanyang magnet pailalim. Okay, pindutin natin. Wala pa rin. So tingnan natin yung switch. Wala pa rin. Baka check natin itong cord. So okay naman yung cord. Check natin yung thermal fuse. Ayan, okay naman. So malamang yung switch niya ay hindi na kumakapit ito. Okay, check natin ang kanyang switch. Ito, tapos ito. So wala nga kapit to. Walang kapit yung switch. So yung dating fuse niya wala ring reading. So kiskisin natin yung para maging malinis yung kanyang switch. Okay, ito check natin. So ibaba natin ito. Check natin yung terminal. Ayun, meron na. So tinanggal ko kasi ito kanina kasi yung isang wire na to diretso dito sa plug na yun. So siguro pag screw ko kanina nasobrahan sa pagtulak. Okay, ito bali ulitin natin, testing na natin yung kanyang cord kung may reading na. Pag may reading na to, ibig sabihin okay na to. Okay, pinutin natin. Ayun. So meron na. Ayun, may reading na. Times 10 natin. Ayan. So meron na. Ayan. So okay na to. Okay, so hanggang dito ng video natin. God bless po sa inyong lahat.